Calex, nasaan ka na ba? Bubungan na naman ako ng nanay mo mamaya, malamang mainit na naman ang ulo ni Oliva, kung kailan ka naging pilay, saka ka naman di mahagilap, sa tingin niya ay naikot na niya ang buong ospital ngunit hindi pa rin makita ang binata. Mabilis niyang pinasadahan ng tingin ang paligid ngunit ni anino ng anak ay hindi niya makita, kaya naman nagpasya na siyang tawagan si Oliva para sabihin na hindi niya makita ang anak sa buong ospital. Kaagad niyang kinapa ang cellphone at idinayal ang number ni Oliva ngunit bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog sa mismong harapan niya at nang maaninag niya kung ano ang nahulog ay nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Oliva, nakailang kurap muna siya bago nakumbinsi na totoo ang nasa harapan niya at hindi siya nananaginip ng gising. Sina Oliva at Calex ay kasalukuyang nakabulagta sa semento at naliligo sa sarili nilang dugo. Mas malala ang sinapit ni Calex dahil ito ang napunta sa ilalim ni Oliva, durog ang bungo nito at umaagos ang dugo sa sahig. Oliva, anong nangyari sa inyo? Sino ang may gawa nito sa inyo ng anak natin? Ngunit kahit anong sabihin niya ay hindi na siya masasagot pa ni Oliva, tuluyan na itong binawian ng buhay ilang segundo mula nang bumagsak ito kasama ng anak. Tila nawalan siya ng lakas ng mga sandaling iyon, parang nawalan ng buto ang mga paa niya kaya bigla na lang siyang napasalampak sa sahig habang umaagos ang kanyang luha. Diyos ko, anong ginawa ninyo sa mag-ina ko? Sakto namang may nakita siyang nakabitin sa rooftop, kahit nanlalabo ang paningin niya dahil sa luha ay pilit niyang inaninag ang taong nakasabit sa taas, ngunit hindi niya moari kung sino yon. Siya ba ang may gawa nito sa inyo, Oliva? Sino siya? Sabihin mo sa akin, igaganti ko kayo. Hindi niya lubos maisip na ang masayang gabi na dapat sana ay ini-enjoy nila ay mauuwi pala sa trahedya. Bakit ngayon pa? Sino ang dapat pagbayarin? Kailangan niya ng hustisya para sa kanyang mag-ina. Oliva, bakit mo ako iniwan? Bakit hindi ninyo ako isinama? Ayokong mag-isa. Paano na ako ngayon, Calex, anak? Bilasan ninyo, dito sila banda nahulog. Nang marinig niya ang papalapit na yabag ay kaagad siyang nagkubli sa sulok kung saan walang makakapansin sa kanya. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Bahagya pa siyang naalarma ng makarinig ng sirena ng mga pulis, kaya naman mas lalo siyang nagsumiksik sa pinagtataguan niya. Bakit may mga pulis? Ano ang pakay ng mga ito? How are they? Ano pang hinihintay ninyo dyan? Dalhin ninyo sila sa emergency room. Sa taas ng binagsakan nila, malabo na silang makaligtas pa. Norisa, they're gone. I am sorry. Matapos suriin ang bangkay ng dalawa at matiyak na wala ng pulso ang mga ito. Baka pwede pang ma-revive, let's try. No, we are not God, Norisa. We can't bring back the dead. We don't have that power. Lasog-lasog na ang mga katawan nila. There is no hope for them. Again I'm sorry. Baka hindi kayanin ni Dad, ngayon lang ulit sila nagkita ni Calex. Please do something, Sirio. He will surely understand why it happened. Nakita ni Mr. President kung paano mo tinangkang iligtas silang dalawa. Let's just be thankful na hindi ka nadamay at nahulog kagaya nila. Porcelo, everything will gonna be alright, you're safe now. Siya nga pala, hinahanap na ng mga pulis si Mang Menandro, kaso he is nowhere to be found. Ipapacheck ko na lang ang CCTV footage para malocate kung nandito pa siya sa ospital. Ha? Kasama ba si Mang Menandro sa huhulihin? I thought si Oliva lang. There is one thing I am certain, kasabwat siya sa lahat ng plano ni Tita Oliva, kailangan niyang harapin ang kahihinatnan ng ginawa niya. He is under investigation now, ngayong wala na si Tita Oliva. Kailangan nating malaman ang lahat kay Mang Menandro, at kung pananagutan niya ang lahat, saka siya sasampahan ng kaukulang kaso. Alam na niya kaya ang nangyari sa mag-ina niya kaya nakapagtago na siya? Maybe yes, kaya siya nawawala ngayon dahil nakita niya na ang lahat. You must be very careful from the time being. Magre-request din ako ng magbabantay sa inyong mga pulis. As long as he is freely roaming around, we can't be so sure na hindi niya kayo babalikan. Sila mom and dad na lang ang bigyan ninyo ng bantay. I can take care of myself. No, from now on, sa mansion ka na muna uuwi. Huwag na lang muna sa kondo mo hanggang hindi pa nahuhuli si Mang Menandro, okay? Pero bakit? For your safety, Norisa, and please huwag ka nang tumanggi. Let's go.
Ihahatid na kita sa kondo mo para kumuha ng ilang mahalagang gamit, then ihahatid na kita sa bahay ninyo. And seryo, pwede bang ikaw na muna ang baalang mag-asikaso ng bangkay ng mag-ina? Yeah, sure, mag-iingat kayo. Lingid sa kaalaman nilang lahat ay nasa paligid lang si Mang Menandro at dinig na dinig nito ang pinag-uusapan nila. Nangangalit ang mga bagang nito at nakakuyom ang mga kamao habang tinatanaw sina Norisa. Ikaw pala ang dahilan ng pagkamatay ng pamilya ko. Magbabayad ka ng mahal, Norisa. Makalipas ang 10 araw, I said, I'm fine. Bakit ba ayaw ninyong maniwala? Gusto ko nang magtrabaho. But sweetheart, hindi pa rin nahuhuli si Menandro, hindi pa safe para sa'yo na lumabas mag-isa. Dad, look and please listen, kung may balak man na masama si Mang Menandro, sana matagal na niyang ginawa or di kaya nang gulo na siya sa burol at libing nila Kalex. Pero hindi, di ba? Siguro nagpakalayo-layo na siya. Besides, hindi niya na rin siguro tatangkain pang magpakita sa atin sa laki ng takot niya. Virgilio, tama naman ang anak mo, baka wala naman talagang gagawing masama sa atin si Menandro. Exactly, Mom. That is what I'm trying to say. Saka isa pa, ikukulong na lang ba natin ang mga sarili natin dito sa bahay dahil lang sa iisang lalaki? Okay, ano nga ulit ang gusto mo? Gusto ko nang magtrabaho ulit, naiinip na ako dito sa bahay. Napapabayaan na natin ang ospital just because of a single man who has nothing to do with us. We're creating a monster na unfortunately hindi naman nag-e-exist. Okay, enough, mamaya ay kakausapin ko si Porcelo. Sasabihin ko sa kanya na gusto mo nang bumalik sa pagtatrabaho, nang sa gayon ay may hatid sundo ka niya. Dad, I know how to drive my car, I don't need Porcelo to stick with me. In addition, I know how to protect myself, for heaven's sake, Dad, hindi ako lampa. Ha, kayo talagang mag-ama, nag-aaway na naman ba kayo? No, Mom, mahina lang sa rebuttal si Dad, aba ang anak ko. Saan ba ito nagmana, Henya? Dad, syempre sa'yo, masaya siya na nakikita niya at nakakausap ang ama. Masaya siya na makita itong unti-unting nakaka-recover mula sa pinagdaanang surgery. Naaalala pa niya kung paano siya kabahan ng operahan ito dahil kinailangan pa nilang palabisang huminto ang kanyang heartbeat. Ayaw niya sanang pumayag sa plano ng mga ito ngunit kinausap siya ng maayos nila Porcelo, hanggang sa mapapayag siya pati na ang mga kasamahang doktor. Sa tulong nila Seryo ay naisagawa nila ang operasyon ng walang kahirap-hirap. Nagawa nilang makatutuhanan ang lahat kaya napaniwala nila kaagad si Oliva, ni hindi ito nagkaideya sa mga nangyayari. Balik muna ako sa kwarto ko, gusto ko mamasyal sa labas. Malakas na tili ng kasambahay nila mula, What's wrong, Thelma? Ma'am Norisa, tingnan po ninyo, namumutlang sabi nito sabay turo ng salamin sa banyo. Kaagad na nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang nakasulat sa salamin gamit ang pulang likido. Hindi pa tayo tapos, magbabayad kayong lahat. At sino namang siraulo ang gagawa niyan dito sa bahay? Hindi ko po alam, Ma'am, pero sa tingin ko po, nagmumulto si Ma'am Oliva. Multo, Jesus Christ, Thelma, walang multo at lalong wala ng Oliva, that's impossible. Pero ma'am, sino naman po ang gagawa niyan para manakot kung sakali? I have no idea, just clean it up, and please, huwag mong ipaalam sa parents ko ang pangyayaring ito. Opo, ma'am, agad siyang nagtungo sa kanyang silid para maghanda. Ha, anong amoy yun? Bigla na lang kasing nangamoy ang pabango ni Oliva sa kabuuan ng kanyang silid. You gotta be kidding me, this is ridiculous. Nasa kwarto na rin niya ang wheelchair na dating gamit ni Kalex. If you're trying to scare the hell out of me, then, I must tell you that you're probably barking at the wrong side of tree. You can't scare me, sweetheart. Porcelo, yes, sa tingin ko, kailangan ko ang tulong mo. Sure, anong kailangan mo? I was thinking na pagbakasyonin sila mom and dad. Without me, of course. Silang dalawa lang. Could you help me fix their passport? Gusto mo bang dalhin sila sa ibang bansa? Oo, baka kailangan munang pumunta ni Dad sa Europe kasama si Mommy. Pero malayang tumatakbo si Menandro, sa tingin mo,
hindi na kailangan sa ngayon. Tingnan mo, sa ibang lugar nagtatago si Menandro, at wala kaming lead tungkol sa kinaroroonan niya. Nag-aalala sina mama at papa sa kaligtasan namin. Alam mo namang umiinom ng gamot ang tatay ko hanggang ngayon. I think the best way for him to be well is to stay abroad. Okay, I got your point, but the question is, are they willing to go? Kailangan nila, ang pagsasabi ng hindi sa aking mga plano ay hindi isa sa kanilang opsyon. Tell me, Norisa, may naiisip ka ba? No, I just want them to be safe and enjoy their union, that's all. They've been living apart for decades before at ngayon lang sila nagkasama ulit. Okay, sabi mo pero sa isang kondisyon, ano? Sa bahay mo ako titira, you don't have to stay with me, Porcelo, kaya kung mamuhay mag-isa ng maayos. No, kung gusto mong tulungan kita sa parents mo, then let me protect you. Okay, kinabukasan maaga siyang nag-ikot-ikot sa buong kabahayan, bawat sulok ay maiigi niyang tinititigan, kagaya ng inaasahan, wala ni isang CCTV sa kanilang bahay, alinsunod sa utos ng ama na ayaw nito ng may camera sa bawat sulok ng mansion. Bawat kwarto ay masusi niyang ininspeksyon, subalit sa laki ng bahay nila ay hindi niya natapos tingnan. Nagpasya muna siyang tumigil sa maid's quarter at pinagmasdan ang mga kasambahay na abala na sa paggayak para sumabak na sa kanilang mga gawain. Ma'am Norisa, may kailangan po ba kayo? Not really, may itatanong lang ako. Alam mo ba kung saan nakalagay ang floor plan ng buong bahay? Ayoko kasing tanungin si Dad, baka magtaka yun kung bakit ko hinahanap. Ang huling natatandaan ko ay kinuha yun ni Ma'am Oliva. Pero baka naisauli na niya sa study room ni Sir Virgilio. Ganun ba? Sige, salamat, wala pong anuman, pero bakit mo po hinahanap? Wala naman, matagal na kasi akong hindi tumira dito. And I almost forgot the details of this house. I just want to see it para mamemorya ko ulit ang bawat sulok. Sige po, ma'am, ang study room ng ama ay katabi lamang ng kanilang sala. Maingat siyang pumasok roon matapos masigurado na wala sa paligid ang mga magulang, mabilis niyang hinanap ang floor plan at natuwa naman siya dahil nakita ito agad. Marami palang kwarto na bakante dito sa bahay, nalilinis pa kaya iyon ng mga kasambahay. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at agad na pinicture ng floor plan, para pag-aaralan niya na lang iyon kahit nasa kwarto siya. Nang matapos ay maingat niya itong ibinalik sa kinalalagyan. Paalis na sana siya nang mahagip ng mga mata niya ang ama na dumadaos-dos papunta sa swimming pool at sa isang iglap lang ay bumulusok ito sa ilalim ng tubig. Dad, malakas niyang sigaw bago tuluyang lamusong sa tubig. Kita niya pa ang tuloy-tuloy na paglubog ng ama sa ilalim kaya agad siyang nagmadali. Mabilis niyang nailangoy ang pagitan nila ng ama hanggang sa mahawakan ito at madala sa ibabaw. Ngunit dahil sa bigat ng ama ay medyo nahirapan siyang iangat ito ng tuluyan ngunit hindi siya sumuko. Come on, nagtagumpay naman siya sa ginawa niya, makakahinga na ng maayos ang ama. Ha, don't worry, Dad, I got you. Habang kumakampay patungo sa mababang parte ng pool ay may nahagip ang kanyang mga mata. Nanlalabo man ang paningin ngunit pilit niya pa ring inaaninag kung ano ba ang nakita niya. Nawala lang ang focus niya sa tinitingnan nang biglang dumating ang ina para sumaklolo. Norisa, Virgilio, oh my God, what happened? May dala itong tuwalya para ibalot sa asawa. Yes Dad, anong nangyari? I don't know, I'm just waiting for your mom to come back. Kinuha lang niya yung gamot ko. Then namalayan ko na lang tumatakbo na ang wheelchair ko and I couldn't stop it. I'm sorry kung iniwanan kita ng mag-isa. Dapat pala isinama na lang kita sa loob. No need, alam ko namang wala kang kasalanan. It's my fault naging careless ako. Tatawagan ko si Sergio, kailangan kang madala sa ospital sa lalong madaling panahon. Aren't you coming with us? Susunod ako sa inyo. Mauna na kayo doon, Mom will go with you. So, it's fine na kayo muna ang mauna. How dare you? You won't go away with this. Alam niya na figure ng tao ang nakita niya na nakatayo sa pinagmulan ng ama habang pinapanood sila na halos malunod na sa pool, at kung hindi siya nagkakamali, iisang tao lang ang may galit sa kanila para gawin ang mga bagay na yon, at kapag napatunayan niya ang hinala ay humanda ito sa gagawin niya rito. Hello, Dr. Sergio,
Wow, napaka-formal naman ng bati. What's the problem, Dr. Norisa? Magpadala ka ng sasakyan dito sa bahay, something happened to Dad at kailangan niyang madala sa ospital agad, and I want you to do something for me. Now we're talking. What this time? What? No way, Norisa. Relax, okay? Kaya ko nga sinasabi sa'yo para alam mo ang dapat na gawin. Besides, wala ka namang choice kung hindi pumayag sa gusto ko. Are you aware kung gaano kadelikado yung pinaplano mo? This is the only way na naiisip ko. Kung sasabihin natin agad sa mga pulis, or let's just say na papuntahin sila dito. Do you think mahuhuli siya kaagad? Paano kung nakalabas na pala siya dito without any trace bago pa man siya masukol? Pero Norisa, napakadelikado ng sugal na gusto mong pasukin. Just go with the flow, for the next few hours na wala kang marinig na kahit ano from me, you know what to do. Do you understand? Pero, wala na tayong masyadong oras. Bye. Katulad ng inaasahan, alam niyang tatutol ang binata pero hindi siya nito mapipigilan, lalo na yun lang ang naiisip niyang paraan para mahuli si Menandro. Kung hindi siya susugal ngayon, baka tuluyan na itong makagawa ng masama sa kanila nang hindi nila namamalayan, at iyon ang bagay na hindi niya hahayaan lalo na sa kalagayan ng mga magulang niya. Ma'am Norisa, sigurado po ba kayo na hindi kayo sasama sa amin sa ospital? Baka hanapin po kayo ni Sir Virgilio. Susunod na lang ako sa inyo, asikasuhin ko muna ang ilang bagay dito bago ako pumunta roon. Tulungan ka na po namin, total trabaho namin ang asikasuhin ang bahay na ninyo. No need, I can do it myself. Isa pa si Dad ang nangangailangan ng kasama sa ospital, hindi ako, so please pumunta na kayo doon. Pero ma'am, kailangan ba talaga na kaming lahat ang pupunta sa ospital? Of course, yes. My dad needs special attention and care. Kaya pinapapunta ko kayong lahat para gawin iyon. Now please, pumunta na kayo sa ospital, and please alalayan ninyo si mommy at daddy. Pero kasi ma'am, kaya nyo pa ba na mag-isa dito sa bahay? Hindi nyo po ba kailangan ng kasama, lalo na ngayon na nagmumulto si Ma'am Oliva dito? Jesus Christ, walang multo, okay? At oo, kaya ko ang sarili ko. Lumaki akong independent kaya huwag kayong mag-alala, sundin ninyo ang inuutos ko, maliwanag ba? Now Menandro, let's play hide and seek. Samantala sa isang kabling sulok ay nakatitig ng masama si Menandro sa dalaga. Alam niyang mag-isa na lang ito sa bahay, dahil nakita niyang pinasunod nito ang mga kawaksi sa ospital. Sa isipan niya ay lihim na siyang nagdidiwang, dahil silang dalawa na lang ng dalaga ang naroon. Magagawa na niya ang lahat ng gusto niyang gagawin, may paghihiganti na rin niya ang kanyang mag-ina. Ngunit sa kabilang banda ay nagkaroon din siya ng agam-agam dahil sa pagsosolo ng dalaga, batid nito na hinahunting siya ng mga pulis. Ngunit tila kampante pa itong mag-isa, hindi ba siya natatakot na bigla niya itong hilaitan habang natutulog? Hindi bale, sisiguraduhin ko na lang na matatapos ko lahat ng balak ko bukas, para makalayas na din ako sa bahay na ito at magpakalayo na. Mapatay lang kitang babae ka, pwede na akong magpahinga. Dumiretso ang lalaki sa isang silid na ginawa ng tambakan ng mga hindi ginagamit na kasangkapan, lingid sa kaalaman ng lahat ay doon siya nagtatago upang hindi mahuli ng mga pulis. Sino ba naman ang maghahinala na mismong sa bahay ni Virgilio siya nagtatago, habang ang mga pulis ay nagpapakahirap sa paghahanap sa kanya. Norisa, humanda ka na sa nalalapit mong kamatayan. Sa ilang oras lang ay makakasama mo na sa kabilang buhay ang mga ninuno mo. Sa isang banda ng kwarto ay makikita ang ilang galong langis at gasolina. Pero huwag kang mag-alala, isusunod ko din agad ang mga magulang mo. Habang abala si Menandro sa ginagawa ay abala din ang dalaga sa paghahanda sa sarili. Katulad ng sundalong susuong sa gyera ay naihanda na niya sa kwarto niya ang armas na gagamitin niya sakaling pasukin siya ng lalaki. Ang tanging hihintayin na lang niya ang pasukin siya nito at mahulog ito sa kanyang patibong. Napag-aralan na rin niya ang kabuuan ng kanilang bahay kaya hindi siya mahihirapan kung sakasakali, bahagya pa siyang naalimpungatan nang biglang tumunog ang cellphone niya. Yes, Mom, where are you? Hinahanap ka ng dad mo. Dito sa bahay, I sent someone there na makakatulong sa inyo. Ibinilin ko na rin kay Seryo na alaga ang mabuti si Dad.
Nakita ko nga kung paano mo ubusin ang mga kasambahay dyan at lahat pinapunta mo dito, you know, hindi naman ganoon kalala ang lagay ng dad mo para papuntahin mo silang lahat dito. Mom, mas kailangan ninyo ng makakatulong dyan. I'm fine here. Susunod na lang ako. Kanina ka pa sabi ng susunod. Aba Norisa, anong oras na? Basta susunod ako mom, kiss me goodnight to dad. Alam mo ipapasundo kita kay Porcelo, kesa nag-iisa ka dyan, delikado, hindi rin ako mapalagay dito. I'm fine, I'm safe, no worries mom, isa pa you raised me well, I can handle anything, ang importante sa akin ang kaligtasan ninyong dalawa, lalo na si dad, I'm afraid may masamang epekto sa kanya ang pagbagsak niya sa pool at medyo natagalan pa siya sa ilalim, please ask seryo kung okay lang ba talaga siya. I think mas okay kung ikaw ang titingin sa dad mo, you are his surgeon, right? Hay naku mom, I know, punta ako bukas. May importante lang akong gagawin. Bukas pa, ano ba yang gagawin mo na kahit ang dad mo ay hindi mo agad mapupuntahan dito, akala ko ba susunod ka din kaagad? Nag-iisip kasi ako ng possible treatment kay dad, I want him to recover as fast as possible, maybe in Europe. No, ano na naman ang naiisip mong bata ka, umamin ka, may nalaman ka ba, alam mo na ba kung nasaan si Menandro? Wala, how do I know? Kung mga pulis nga hindi siya malocate, ako pa kaya? Then, sumunod ka sa amin dito, ngayon na, you're making me worried Norisa. Okay, fine, susunod na, and I'm expecting you to be here as soon as possible. Yes mom, I will. Bye. Ilang oras na ang lumipas at nakakabingi na ang katahimikan. Madilim na din sa labas kaya naman batid niyang kikilos na si Menandro kung sakaling naroon nga ito sa mansion. Nailak na rin niya ang lahat ng pinto at bintana, maging ang gate ay nakasecure na rin, kung sakali mang magkakahabulan sila ni Menandro mahihirapan itong umakyat sa pader dahil may kataasan ito at walang aapakan para makatawid sa kabila. Mukhang wala kang balak pasukin ako sa kwarto. Namuti na mata ko kakahinte sa'yo, gusto mo ba na ako ang magpunta dyan sa pinagtataguan mo? Mailap ang mga matang lumabas siya ng kwarto, agad niyang sinuyod ng tingin ang paligid ngunit wala ni anino ni Menandro sa paligid. Akala ko gusto mo akong paglaruan, alam kong nandito ka, Menandro. Come on, don't play hard to get, binibigyan na nga kita ng chance na makaharap ako, what are you waiting for? Alam mo pala na narito ako. Hindi ako nagkamali sa hinala ko, alam mo na nandito lang ako sa tabi-tabi, matalino ka ngang talaga, anak ka nga ni Virgilio. Aaminin ko, wala sa isipan ko na nandito ka lang. But you give me hint by doing some crazy stuff here. At mas lalo mo pa akong binigyan ng idea nang itulak mo si dad para mahulog sa pool. Magpartner nga kayo ni Oliva, parehas kayong traidor. Oo, sa tingin mo ba patatahimikin ko kayo? Pagkatapos ng ginawa mo sa mag-ina ko, anong gusto mo? Manahimik ako, hayaan kayong maging masaya samantalang ako nag-iisa, hindi naman yata tama iyon. Kung ano man ang nangyari kay Oliva at kay Calix, kasalanan ni Oliva yun, siya ang punot dulo ng lahat ng nangyari sa inyo, huwag ninyong isisi sa amin ang mga nangyari, dahil una sa lahat, kami ang biktima ninyo dito, kung nagpakalalaki ka lang sana noon at pinanindigan ng anak mo. Kung hindi mo lang sana hinayaan si Oliva na akitin ang dad ko at ipaako ang anak ninyo, sa tingin mo ba mangyayari lahat ng ito sa inyo? Huwag kang magmagaling, wala kang alam, ako pa ang walang alam. Ako ang tinanggalan ninyo ng karapatang makasama ang ama ko while I'm growing up. Inagawa ninyo ako ng karapatang magkaroon ng masaya at buong pamilya. Lahat ng iyon inangkin ninyo ng walang halong pag-aalinlangan. Tapos ngayon, ikaw pa may ganang magalit sa dami ng atraso ninyo. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay pinipilit niyang aninagan kung nasa malapit lang si Menandro. Alam niyang nasa paligid lang ito. Mahigpit niyang hinawakan ang hawak niyang stun gun dahil baka kailanganin din niya iyon. Tama na ang Saturday, malakas nitong sigaw, kasabay ng pagpatay ng mga ilaw. Batid niyang sinadya iyon ng lalaki para mahirapan siyang makita ito, naloko na. Mabilis niyang sinanay ang mga mata sa dilim, kailangan niyang talasan ng pakiramdam dahil baka maunahan siya nito.
Ano Norisa, bakit hindi ka makakilos dyan? Wala ka bang makita? Mula noon at hanggang ngayon, hindi pa rin kayo patas na lumaban, mga gawain ng mga tahanan, mga traidor at mga duwag, nag-isa na nga lang ako at babae pa. Pero takot na takot ka sakin, kawawa ka naman, Menandro. Sabi nga nila, gaano man katalino ang matching, na paglalanganan din, alam ko na marunong ka sa self-defense. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit yun sa pangalawang pagkakataon. Ramdam niya ang maingat na yabag nito papalapit sa kanya. Ilang beses niyang ikinurap ang mga mata habang pilit na inaaninag ang paligid. Huwag kang mag-alala, Norisa, mabait naman ako. Alam ko kung paanong mawala ng mahal sa buhay. Pagkatapos ko sa iyo, isusunod ko naman ang iyong ina. Para alam ni Virgilio kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Para alam niya kung gaano kasakit ang mag-isa. Iyon ay kung magtatagumpay ka. Sa tingin mo ba hahayaan kita sa binabalak mo sa amin? Pues, ngayon palang sinasabi ko na sa iyo na hindi ka magtatagumpay. Iyan ang akala mo, sabi ko naman sa iyo hindi ba? Pinaghandaan kita. Akala ko maghihintay pa ako ng matagal. Pero kita mo naman ikaw na mismo ang nag-alay ng sarili mo sa akin. Nasaan ka? Magpakita ka, ang dami mo pang sinasabi. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Pero sorry, wala akong balak na makipag one-on-one sa'yo. Sa katunayan, may naisip akong mas magandang plano para sa'yo. Handa ka na ba, Norisa? What do you mean? Mula sa di kalayuan ay may narinig siyang biglang bumagsak. Paglingon niya ay nanlaki ang mga mata niya nang makakita siya ng usok. Alam niya kung ano yun, tear gas. Kailangan niyang makarating sa kusina o kahit saang may tubig. Maliksi niyang pinunit ang manggas ng damit niya para magsilbing panyo. Babase niya iyon upang maipantakip sa ilong niya. Mabilis niyang narating ang lababo at wala na siyang inaksayang oras. Agad niyang binuksan ang faucet ngunit nadismaya siya nang walang tubig na lumabas mula roon. Oops, sorry, wala bang tubig sa gripo? Pasensya ka na naputulan din ata kayo ng tubig. Ha. Unti-unti na niyang nalalanghap ang mahapding usok ng tear gas. At alam niya na kapag hindi siya nagmadali ay maaari siyang mawala ng malay, mairita ang balat at baka mabulag pa siya.